Sa pagsisimula ng bagong taon, muling gumulat ang direktor na si Daryl Yap sa pamamagitan ng kanyang pelikula na pinamagatang The of Pepsi Paloma. Ang pelikula ay batay sa kontrobersyal na kaso ng umano'y na sikat na aktres na si Pepsi Paloma noong dekada 80s. Ang inilabas ng Ben Sentiments noong January 1, 2025 ay agad naging usap-usapan at sentro ng debate sa social media. Sa teaser, ipinakilala ang batang aktres na si Red Bustamante bilang gaganap na Pepsi Paloma, kasama ang caption na inakusahan ng ni Pepsi Paloma si Vic Soto at iba pa. Subalit makalipas ang ilang kaganapan ay inurong nito ang demanda. Bakit? Tila inilalatag ng pelikula ang tanong tungkol sa misteryo sa likod ng kontrobersyal na kaso. Ang kaso ni Pepsi Paloma laban sa mga tanihag na personalidad gaya ni na Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey ay isa sa mga pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Ayon sa mga ulat, inurong ni Pepsi ang kaso matapos ang di umano'y pressure mula sa iba't ibang kampo, kabilang ang pamamagitan ng ilang kilalang politiko. Si Daryl Yap ay kilala sa kanyang mga kontrobersyal na pelikula na madalas nagtatampok ng makapangyarihang interpretasyon sa mga isyu ng kasaysayan at lipunan. Ang kanyang koneksyon sa mga pro-Marcos at pro-Duterte narratives ay nagdulot ng agam-agam sa publiko. Maraming naniniwala ng pelikulang ito ay maaaring magbibigay ng version ng kwento na papabor sa mga akusado, kasabay ng paglalahad ng bagong twist na maaaring baguhin ang kasalukuyang pananaw sa insidente. Ang mga puna sa social media ay nagpapakita ng takot ng ilan na ang pelikula ay gagamitin upang linisin ang pangalan ng mga sangkot. Ayon sa ilang netizens, maaaring palalabasin ng pelikula na si Pepsi Paloma ay may mental health issues o nalulong sa droga sa halip na bigyang pansin ang issue ng hustisya para sa kanya. Hindi maiiwasang magkaisa at magtunggali ang mga DDS, diehard Duterte supporters, at Dabarkads, mga taga-suporta ng Eat Bulaga at TVJ, para sa mga talahanga ni na Vic Soto, Joey De Leon at Tito Soto. Ang pelikula ay isang pagkakataon upang linisin ang kanilang pangalan mula sa mga aligasyon. Subalit para sa iba, ito ay isang pagtatangka lamang upang baguhin ang kasaysayan at magbigay ng naratibong pabor sa mga akusado. Ang pelikulang ito ay tiyak na susubukan ang tibay ng opinyon ng publiko. Marami ang umaasa na ito ay magbibigay liwanag sa katotohanan. Ngunit ang iba ay natatakot na ito ay magdulot lamang ng karagdagang pagkakahati sa mga Pilipino. Dahil sa sensitibong tema, malaki ang hamon para sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) sa pag-aproba ng pelikula. Ang kontrobersyal ng kalikasan ng nilalaman nito ay maaaring magdulot ng tanong kung ang pelikula ay angkop para sa pagpapalabas. Makatitiyak na ang bawat eksena ay ang mensahe nito
ay susuriin mabuti. Ang pelikula ay hindi lamang isang proyektong pangaliw, kundi isang manifestasyon na kung paano ginagamit ang sining upang muling suriin ang kasaysayan. Kung ito ay magbibigay ng makatarungang at balanseng interpretasyon ng mga pangyayari, maaari itong maging mahalagang ambag sa diskusyon tungkol sa hustisya, karahasan at kapangyarihan sa lipunan. Ngunit kung ito ay magbibigay lamang ng isang panik kwento, tiyak na magdudulot ito ng mas malalim na hinanakit mula sa mga naniniwala sa bersyon ni Pepsi Paloma. Ang mga komento tulad ng lilinisin lang ni Daryl Yap ang TVJ, tapos palalabasin na nagda-drugs or may mental disorder si Pepsi Paloma, ay naglalarawan ng takot ng ilan sa posibleng layunin ng pelikula. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, ang pelikula ay tiyak na magiging isang malaking usapin sa 2025. Higit pa sa liw, inaasahan ng publiko na ito ay magbukas ng makabuluhang diskusyon tungkol sa katotohanan, hustisya at kapangyarihan. Ang tanong na nananatili, makakalusot kaya ito sa kritisismo at magbigay liwanag sa kasaysayan? O magiging isa na namang manifestation ng bias at pagbabago sa naratibo ng kasaysayan? Abangan! Kung gusto niyo pa ang ganitong chika at mga updates sa latest showbiz news, please like, comment, and subscribe to this channel. Dahil sa Pinoy Showbiz News, lagi kang updated sa news.